The big story begins with the postponement of today's BICAM session for the 2026 national budget after unresolved issues over some items. The biggest contention, the 45 billion peso cut in the spending fund of the Public Works Department. Mobile journalist Merymon Reyes reports to us live. Merymon, what prompted the deadlock? Ano ba ang hindi pagkakasundo sa DPWH budget? Ladies, good evening sa inyo. So far, ang pinakasinasabi ni Senate Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, may deadlock pagdating dito sa budget ng DPWH kung saan kailangan din daw nila ngayon na makipag-usap sa Public Works and especially kay Secretary Vince Dizon para ma-check talaga ito. Kahapon nitong weekend kasi, nung si Secretary Dizon nagpresenta at nagsalita dito sa BICAM, ang pinakasinasabi niya is yung possibility raw ba ng pagbabalik ng over ng 45 billion pesos dahil nga yung costing ng mga materyales posibleng yung malaking slashing pa nito, baka number one, meron parang mga contractors na hindi na mag-bid dahil yung project cost, malaki na raw yung natapyas dito. And number two, yung costing daw kasi ng mga materials, it varies from the location, from the proximity of the sources of the materials. Kaya ang nangyari, medyo naapektuhan yung itong mga implementation ng mga proyekto. Nearly 10,000 projects ang sinasabi ni Sec Dizon na mga apektuhan. And that's around 400 billion pesos worth ng mga proyekto. So yun yung isa sa pinaka ngayong araw naging dahilan kaya hindi natuloy ang BICAM. Ang sabi din dito ni Senator Sherwin, nag-caucus ang mga senador at pagkatapos nun, doon lumabas yung decision or yung call nila from the Senate to postpone the BICAM. And then later on, dito naman sa PICC mismo, ang sinabi naman ni Senator Win is nakipag-consult din naman siya sa kanyang counterpart, which is si House Committee on Appropriations Chair, Congresswoman Micaela Swansing, tungkol nga doon. Pero ang malinaw sa ngayon, sabi rin ni Senator Sherwin, bukas magpapatuloy ang BICAM 4 o'clock in the afternoon. Merymon, can I get a clarification on that? We did just get the breaking news na magpapatuloy tomorrow yung BICAM, pero may nakita kasi kaming post rin from Congressman Javi Benitez naman. Parang it's a very long post, but long story short, it's implying na no-show yung Senate sa BICAM kanina because may live stream pero maraming empty seats at yung mga House members lang yung nandun. What happened? Oo, tama yan, Sean. Until ngayong oras na ito, siguro mabilisan lang dahil medyo bawal pero sige, sisilip na sa inyo. Ito lagay dito sa loob ng mga desk. Kung ano yung nakatutok yung kamay ko ngayon, yan yung mga bakanting upuan ng mga senador na buong hapon, lalo na no around 4 o'clock p.m. yung inaasahang pagsisimula ng BICAM, bakante yan. And nandito sila Congresswoman Micaela Swansing, pati yung iba pang nasa 10 pa ng mga kongresista na pumunta at ang naging call nila is to stay for an hour or two pa dahil umaasa nga sila na magpapatuloy or as much as possible, gusto nila magpatuloy ang BICAM. Pero syempre, without their counterpart from the Senate, naging malabo yun. Yung ilan sa mga nakita rin natin kanina na nandito, sina Congressman Brian Yamsu, Congressman Alvarez, Rufus Rodriguez, Christine Singson, and makipag-usap din dito kay Congresswoman Swansing. At yun ang napagkasunduan nila, they'll continue tomorrow 4 o'clock. Well, Merymon, speaking of the DPWH's budget, many were also critical of DPWH Secretary Vince Dizon showing up to the BICAM. Tell us, ano ba yung sinabi ng iilang mga senador tungkol doon? Pauline, yung isa pa nga, sila Senator Erfo, medyo kinwestiyon nila na bakit nga ba kailangan ni merong resource person na magsasalita. And sabi rin kailangan daw bang bisitahin ulit yung provisions ng proseso ng mga BICAM pagdating sa ganitong sitwasyon. Pero ang pagpapaliwanag din dito ni si Senator Sherwin is very rare daw and may limited times din talaga na pagdating sa mga ganitong may technical issues or technical na topics na kailangan pag-usapan, maaari raw na may magpapaunlak at magpapaliwanag na resource person. So nangyari dito sa case na to dahil mabigat yung usapin, especially sa budget ng Public Works, pinaunlakan si Secretary Dizon para makapagsalita. Panghuli na lang, Merymon, nanganganib ba na hindi mapasa ang budget? Merong pinag-uusapang reenacted budget. Pwede ba itong mangyari? Nako,
Nako, so for us, both sides from the Senate and from the House, parehong malinaw ang katayuan nila. Walang maging reenacted budget. Ang timeline sa ngayon, sa ibinahagi ni Senator Sherwin Gatchalian, bukas magpapatuloy ang BICAM, 4 o'clock in the afternoon. Wednesday, tuloy pa rin ang BICAM and hopefully daw matapos na ang BICAM by Wednesday. And then ang ratification, December 22. Pero kung sakaling maging kupas pa o kapos pa yung oras at panahon, open din daw ang mga senador to work until December 23, December 24. Wag lang daw ang araw ng Pasko, pwede naman daw December 26. And hopefully yung ratification nga matapos within that week. And then by December 29, na linis na, repaso na at mapipirmahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi dito nila Senator Sherwin, dahil sa transparency efforts, yung first time na i-live stream and yung pagiging specific ng mga pagtatalakay sa mga loob ng panukalang pondo, kaya raw talaga kinakailangan ng oras at panahon. Pero sure at ang kanilang assurance, itong pondo for 2026, malinis and corruption-free. Ladies. Okay, maraming salamat. Mobile journalist Merimon Reyes reporting to us live from the PICC, the venue of the BICAM.